Okay, what's up gamers? So welcome back to my channel. This is the Rani the handheld gamer. So for today's vlog is I'm gonna make a review of these two controllers over here. This is the Pro controller and the S8-bit do SN30 Pro controller. So in this vlog I'm gonna make a review and also a comparison of these two controllers, and let's gonna make a test for games. So let's gonna try for the first one, since this is the first one that I bought. Okay, and then we gonna okay, so as you can see, the controller is now highlight. So let's get back and then let's play some I think Dragon Ball Z. So ito yung una. So kasi since ito yung una kong binili, so ito yung una natin i-test. So let's try some. So let's try some easy one. So just for let's try the easy first one. Okay, so that it will see the difference between the two controller. So this is the Pro controller, and also I put some thumb grip. Also I'm gonna put some thumb grip in the 8-bit do. So let's gonna make a vlog. I'm just gonna make a review and a comparison of it. So let's try to minimize the volume. Okay, so this is gonna be an easy one. So okay, you can see this is the normal mode or easy mode. And so let's resume. So how does it feel? And so I'm gonna use the 8-bit do. So let's go back to the game. Okay. So I'm gonna make a resume of the game. Okay, so it's really different between the two. So it's really different between the two. So after this game, I'm gonna make a comparison of it. So, and what is the what is the difference between the two, right? So comparison or that what is the difference is just both. And so let's gonna
I'm gonna make a difference of it. So watch out for it. So I'm gonna make a game also. So there's two Super Saiyan. One is a Saiyan God, and so the difference is I'm using the D-pad. Yeah, okay, and also I can use the Joy-Con. So so this the one is I'm using the D-pad instead of the Joy-Con. I think D-pad is better than a Joy-Con. Oh, I don't know, but it is great. It is good. It's so it's so fun to it's so fun to use. Okay, let's resume. Is because there's someone looking for me, and then got yes. Oh, that was easy. So it's because easy lang yun eh. Easy lang, normal mode lang ito na laro. Meron din kasing hard na meron ding hard mode, merong easy mode at meron ding random mode. So ganun lang pala yung ano niya, pero I think marami pa rin ano. So the last one is lipat tayo ng lipat pala tayo ng controller. So okay, lipat tayo ng controller. So makapaglaro ba tayo nito? So the last one ay dito tayo lipat tayo. So hindi ako makagamit itong D-pad na ito. Hindi ito katulad ng 8-bit do. So ito yung ginagamit katulad lang sa controller ng sa Switch Lite. So hindi na siya gumagana. So kasi hindi siya gumagana kasi kasi siya naka-connect kasi siya dito. So kailangan ko tong okay, balik. So kailangan ko tong i-off. Okay, capture taken pala to. So ito capture taken to. Pero dito hindi ko alam kung paano pag capture taken dito. So hindi ko alam kung paano to i-exit. So I think ito hindi to makapag-exit. So hindi ko alam kung so okay. So hindi siya kasi balik tayo dito sa controllers niya. So full pa naman. And so hindi okay.
nag-off na siya. So, ibig sabihin, pwede ko na siya magamit ulit. So, for the last, so, ayun. So, full charge pa pala. So, ito pala yung malapit na maglobat. So, okay. So, balik po tayo sa Dragon Ball para tapusin. Okay, so, ito na siya. So, last game na ito. Last round na ito. So, on the way to the final. So, tapos na po yung laro. So ayun ay yung yung ating comparison po sa dalawa. So pareho lang silang maganda, pareho lang plus lang okay, at saka napakaganda po gamitin, at saka okay na okay po talaga. So okay na okay po talaga siya gagamitin. So itong 8-bit do na ito, SN30 Pro, maganda po siyang gamitin kasi napaka-compact at napaka-lightweight niya. Magaan na siya, at saka okay lang po talaga siya sa kamay ko na maliit. So yun po siya. So kapag hinahawakan mo siya, ganito lang po pala siya hinawakan, saka yun nga siyang sinasabi ko, compact siya, compact, lightweight, at saka magaan siya, hindi naman siya gaano kabigat compare po nito. So medyo may kabigatan po siya. So I think nasa extra small po ito, pero ito naman, ito yung medium na po.
parang medium or extra, medium or extra medium itong size na ito. So kasi malaki kasi siya, saka ano bagay na ano din sa color. So wala kasing turquoise, wala kasing turquoise sa 8-bit do. So is gray, black and white lang pala yung color nito. So wala pong ibang color. So yun po at saka ang kaibahan din pala ay meron din po ang kaibahan pala, wala po siyang screenshot, wala po pala siyang pang screenshot dito, pero dito meron po siyang screenshot ito, at meron din siyang home button. Kung gusto mo balik sa home button diyan sa home na yan, pwede mo siyang i-click dito. So meron pa rin siyang XYBA, katulad din dito na may XYBA, at saka ito rin na may XYBA. So ito lang pala yung select at saka start. So ito pa pala yung pairing mode niya, pang pair dito sa switch light. At saka yung D-pad, ito yung ginagamit yung D-pad. So minsan ko lang ito mga gamit itong Joy-Con na ito sa paglalaro ko ng Dragon Ball. So kung gusto ko maglaro, so pwede sa asphalt, pwede din itong gamitin sa asphalt itong D-pad at itong Joy-Con na ito. Pwede. So katulad din dito, ito lang yung magagamit ko yung Joy-Con sa paglalaro ng asphalt. So hindi ko pa ina-try na igamit yung D-pad sa paglalaro po ng asphalt. So ito lang po yung ginagamit ko, at saka ito po yung gas niya. So sa pag ano ng mga sports car doon sa asphalt. So ito siya, kasi ang nilalaro ko parati itong Dragon Ball, itong Pokemon Unite, at saka yung asphalt. So minsan lang ako makapaglaro ng mga ibang games na naka-download po dito sa aking Nintendo Switch Lite. So ngayon, ang kaibahan naman nito ay ito malaki siya. So ito extra medium, ito extra small din naman to. So I think ito compare, so kung pagbabasehan po sa kabigatan, ito mas talaga, hindi siya mabigat, pero ito mas mabigat siya konti, pero kaya pa naman, okay, di ba? So kaya pa naman. So ito naman sa likod, okay, dito po tayo sa likod. So ang kaibahan po nito ay yan po siya. So meron siyang dito sa Joy-Con niya, pero dito wala siya. So yan lang po nakikita nyo dito. Yan lang po yung nakikita nyo. Ito screw, at saka dito na NSL wireless controller. So yan lang po nakalabas. So meron dito nakalabas dito, yan po itong 8-bit do na SN30 Pro Bluetooth gamepad. So yan lang po nakalagay dyan. So meron siyang mga mode, meron siyang model number. So yan na po yung may mga screw. Meron pa rin siyang left and shoulder, meron pa rin siyang shoulder button, right, R1 and R2, L1 and L2. So yan po siya, at meron pa USB Type-C pa rin siya, at saka meron siyang reset button dito. So hindi tinatry ko yan para makapag-disconnect po siya. So hindi ko alam. So automatic lang pala siya mag-off dito kapag hindi mo siya ginagamit. So katulad din pala siya dito. So nag-off din pala siya kapag hindi siya ginagamit. So nag-off din siya kapag hindi siya ginagamit. So yun po yung kaibahan. So yung makikita nyo dito, okay, hirap, okay. So ang kaibahan pala dito, ayun siya, meron siyang mga button dito, pero dito wala. Ito lang yung dalawa, kasi napaka-classic ito 8-bit do eh. So yun yung sinasabi na iba pa mga gamer YouTuber ng mga Nintendo owner, na 8-bit do ang 8-bit do ay pang classic gamepad siya. So I think nakita ko na to sa mga family computer. I think itong 8-bit do, hindi ko alam. So pero actually nagwo-work din pala siya sa Windows, sa Mac, at saka sa Android phones. Ganun pa siya. So I think pwede siya sa mga iOS devices like iPad. So hindi ko alam. So yun po siya. So kaibahan pala niya, meron siyang itong nakaseparate pala yung dalawang Joy-Con dito sa Pro controller. Kaysa dito nasa each side po pala sila, at saka yung D-pad nandito din yung XYBA niya. So kakaiba, so, di ba? Yung D-pad nasa lower part ng nasa lower part ng left Joy-Con po yung D-pad niya. So ito
same lang din siya dito. Same lang. So, ayun, yung kaibahan talaga na ay iba-iba talaga. So, all in all, maganda talagang gamitin ang dalawang controller nito para sa aking tabletop mode na Nintendo Switch Lite. Kung gusto ko maglaro ng tabletop mode, well, actually, maganda din siya. Actually, meron yung itong control, itong sa Switch Lite ko ay ito pala yung Scalin ko. So, maganda din pala siya ito. Okay, maganda din pala siya at okay din pa siya gamitin kapag nagka-handheld ako. Instead into tabletop mode, handheld mode ito ginagamit ko or yung isa ko pang hand grip ginagamit ko. So, okay, overall, all in all, okay po talaga siyang gamitin dalaw. So, either this one or either this one. So, maganda po. So, actually, nabili ko lang to ng mga 1,200, I think. 1,200 ko lang yung palang bili ko nito. At ito naman, 600 lang pala nabili ko dito. So, naka-avail din pala ako ng shipping fee nito. Naka-avail po ako na free shipping dito. At syempre dito, naka-avail din po ako ng free shipping dito. So, hindi siya umabot ng mga 1,500. So, yung total ay 1,000, nakalimutan ko, mga 1,300 yata. 1,100 lang pala. So, at nakalimutan ko. So, hindi ko nakalimutan ko. So, basta yun na yun. So, ito naman. So, nakabili ako nito. Alright, that's it for today's video mga gamers, and I hope you enjoy watching, and I hope meron din po pala kayong natutunan sa vlog po ngayon. So, review sa aking dalawang gamepad controller, itong 8-bit do SN30 Pro controller at saka yung Switch Pro controller for Switch Lite. So, at saka yun na po yun mga gamers. Nilabas na yung aso ng kapitbahay namin at mag-iingay na yun. So, tatapusin ko na to ngayon, and thank you so much for watching, and I hope you like. Please subscribe to our channel, and also happy gaming everyone. So, thank you, and please subscribe to my channel, okay? Dahil meron pa po ako ibibigay ng mga gameplay, mga reviews po ng mga tech accessories, mga Switch Lite accessories at saka mga iba-iba pa mga handheld gaming dito sa akin channel. So, thank you so much for watching and subscribe, okay? And happy gaming everyone.